Dason, inilabas ng Korte Suprema yung mga may kinalaman doon sa second placer rule. Okay. Di ba kahapon tinalakay natin yan at ang ganda ng ating discussion at ngayon sa social media, marami na rin tumalakay. Okay. Kasi doon nakala parang ayaw nilang pasinin eh. Oo nga. Ganun pala epekto doon. Hindi kasi maintindihan. Oo, hindi nila na. Pero ngayon, nung na-realize na ganun pala ang magiging epekto. Hindi lang pala tungkol kay Alipax Mangundadato yung usapin na yun. Kundi marami palang kandidato ang matatamaan pala nito. Inilabas po ng Korte Suprema yung may kinalaman po dito sa isa tawag nila yung landmark ruling na hindi maaaring ipalit sa ni-disqualify na kandidato ang pumangalawa sa halalan, yung second placer. Ayon po kasi sa Supreme Court, wala pong batas na nagsasabing dapat italaga ang second placer bilang kapalit ng na-disqualify na na nanalong kandidato. And totoo, technically tatalo nga yun eh. Second placer nga lang siya. Sa nasabing desisyon, nakatanggap daw po ng iba't ibang reaksyon, tawag nila split reactions, ang mga legal observers. Ayun, pati nga ang COMELEC na para maghahain yata sila ng motion ngayon sa kataas-taasang hukuman. Kasi yan ang lagi nilang ginagamit eh. Second placer rule eh. Yun, Hindi pala tama yun eh. Dito pala sa mga inilabas nila, ang naging pabor pala. Chief Justice Gismundo, isa. Associate Justice Samuel Guerlan, siya pala ang ponente ng batas na yon. Ng desisyon na yon. Number 2, Associate Justice Bersamin Caguiwa. Number 3, Associate Justice Rudel Zalameda. Number 4, Associate Justice Ricardo Rosario. Number 5, Justice Jose Maidas Marquez. Number 6, Associate Justice Antonio Co. Number 7, Associate Justice Maria Pelomina Singh Siam. Tama ba? 8. Walo pala ang pumabor. At meron po namang 1, 2, 3, 4, 5 ang dissenting opinion. Ayan. At meron pong dalawang Associate Justice na nagbigay ng kanilang abstention. Pero dyan sa dissenting dyan, ang dalawa kasi yung desisyon eh. Yung second placer at saka yung pagkaka-disqualify. Magkaiba pa yon na dito may nag-dissent na pabor naman siya dun sa disqualification. Pero dun sa second placer, tutol siya. Parang nagkahalo-halo na. May ibig sabihin, mayroon pang iba-iba yung dissent o yung tutol nito mga justices na ito. Pero isa ang malinaw, yun pong second placer ay hindi ka pwedeng pumalit kung na-disqualify yung number 1. At naiproklame. Lalo nga't naiproklama pa. Siya na yung nanalo eh. Kasi ang katwiran, botohan to, election to eh. Mandate ng tao eh. Hindi naman ibinigay ang pwesto dun sa pangalawa. Totoo. Diba? Pagka daw ibinigay mo sa pangalawa, ibig sabihin, binigyan mo ng upuan ang isang talunan. Wala dyan sa batas yun. Wala sa batas yun. Kasi democracy tayo. At ang totoo, lumalabag pangaraw. Di ba sabi sa kahapon sa desisyon eh. Tama. May paglabag pangaraw sa batas yun eh. Kasi nabaliwala yung boto ng mas nakakarami. Yun. Ang solusyon dito, Jen, dapat ang COMELEC mag-decide na kung i-disqualify o hindi. Huwag nang hintay matapos ang eleksyon, di ba? Kasi parang gusto pa nilang liwanagin. Meron daw silang mga question ukol sa mga bagay na ito eh. Pakalinaw naman. Kasi kung walang succession, halimbawa, ang nanalo ay kaya nga, senador, congressman, o presidente, vice-presidente, ano pa ba, Kasi doon, presidente pala may succession. Meron. Yung dalawa, yung Congress at saka Senate, di ba? O Kamara at saka Senado. Bakante yan. Lalo po ito, kung district representative, bakante na. Bakante, so ang option, sapagkat ngayon pa lamang, nagdesisyon na po sila, pwede yung pwede yung special elections. Kung i-uphold yung disqualification. Hindi pa naman kasi final eh. Yun na nga. Kasi baka mamaya, pagdating doon sa unbank, pumabor naman kay Uy. Wala na. Tapos na ang problema dito, doon sa mga na-disqualify. At kung hindi pa rin pumabor, pwede yung sa Supreme Court na, i-prepare na niya. Paano pupunan yung vacancy, di ba? Ang tanong dyan, ano kaya ang mga legal, siguro nakikinig naman ng mga abogado ni ni Congressman Uy. Yes, ang sabi nila hindi mahina yung
Yung pagkaka-disqualify. Mukhang mananalo daw. Tuwan-tuwa pa naman si Benny. Benefit of si Benny, Antiporda, tuwan-tuwa. Nagbabakasyon ngayon, nagre-relax ng konti eh. Nako. Anyway, abangan natin yan ha. Maganda pong issue yan. Tignan natin kung sasagutin ba kaagad ng katastasang hukuman yung motion na inihain naman. Mukhang ihahain agad ito ng COMELEC sa lalong madaling panahon. Ayan. Ano pa ba ito? Nagtatalo talaga pala, Nelson, bago lang tayo 1 minute. Dito sa usapin ng yung San Juanico Bridge. Ano ba talaga ito? Talaga bang ito isang tourist destination ba talaga? Marami ba pumupunta doon? Kasi hanggang ngayon ako, tinatanong ko sarili ko, at sa ating mga kababayan, tinatanong din po namin kayo, kayo ba'y dumadaan yan para maging turista? Pinupuntahan. Sa San Juanico Bridge. Parang hindi sinasadya ba talaga yan para mag-tourist doon sila? No? Ewan ko lang. Gusto nila i-promote as tourist destination. Ang problema kung effective ba? Kung pinupuntahan ba? Di ba? Ang alam ko, maraming dumadaan dyan. Talaga hindi mo mapigil yung dumadaan. Kasi siyempre tulay eh. Ekonomiya at saka lang. Kasi po, binabanggit itong si Congressman Judas Isidre, kasama, nananawagan siya, maging sa mga kritiko, alalahanin daw po at pangalagaan ang pamana ng San Juanico Bridge sa larangan po ng kaunlaran, pagkakaisa at malalaking pangarap. Ginagawa po niya panawagan matapos sabihin daw po ni VP Inday Sara Duterte na naiinis siya nang makita niya ang kanyang flight papuntang Australia, ang isang advertisement na na-promote daw po ng iconic bridge na nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar bilang isang tourist spot. Ayon, binabanggit po ni Kong Isidre na marami ang nag-uusap tungkol sa iconic bridge na itinayo noon pa pong panahon ng unang administrasyon ni Marcos. 1973 nga po yun eh. Nag-uugnay ng isang isla ng Leyte, Samar, bagamat ang iba ay meron daw pong kasamang pangungutya. Ayon, ang istrukturang ito ay more than just a tourist attraction. More than just a tourist attraction. It's more than a ribbon of steel and concrete stretching across the San Juanico Strait. The San Juanico Bridge is powerful symbol of progress. Ayon. Well, kung yan po ang magiging issue sa bagay na yan, kasi naalaala ko nga, sabi ko nga, naglaan na po tayo ng 75 million dyan sa mga pagpapailaw. Naging issue din po yan kung talaga nga bang, again, yung 75 million pala sa pagpapailaw ay nabawi na ba natin? Sapagkat dumaming turista na pumunta dyan. Ayun nga. Diba? Oo. Meron kayang record ang local tourism officer dyan na pumunta, nagpa-picture, kumuha ng larawan sapagkat gusto nilang talaga makita ang San Juanico Bridge. Baka nagsisimula pa lang. Sana nga po. Ako naman, kapag kami nakita tayong tourist destination sa Pilipinas, ikatuwa natin. Yes. Hindi ko lang maintindihan kasi ang daming pwedeng tourist destination dyan eh. Yun na nga. Na mas malapit, di ba? Ibig sabihin, mas accessible. Ayun. Siguro, para dumami ang turista natin, i-promote natin yung marami pa. Pero kung tuloy na yun, larawan ng katatagan, pwede. Kasi matagal kaya nga inaayos natin eh. Di ba? Doon nga sa ibang bansa, mga building lang. Hindi tayo tutol sa pagkakasya. Totoo, ang dami ngayong problema sa San Juanico dahil sa construction. At mas maganda, mas maraming tourist destination, mas importante. Mas ganansya yan sa ating bansa, di ba? Totoo po yan. Hanap buhay yan eh. Ay, Nelson, nabasa mo ba itong report? Ito, mga manggagawang Pilipino, pakinggan niyo po ito. Meron palang ipinalabas ang, ano ba ito? ITUC. Pasok para tayo sa top 10, Nelson. Sa top 10? Yes. Maganda yan. Maganda balita yan. Maganda ito. Maganda. Sapagkat tayo daw po sa buong mundo ay top 10 sa worst countries for workers sa mga manggagawa. Worst? At tinan mo, yung Nigeria, naunahan pa tayo. Naku po. Ay, hindi. Worst nga pala. Yan. So, worst din sa... Yan ang mga yan po ang kahalera natin. Kahalera na Bangladesh, Belarus, Ecuador. Yan po yung pasok sa 10 worst countries. Ayan, number 4 dyan, yung AJ, papag-usapan natin dyan. Ang Egypto, yung gumagawa ng mga pyramid, nagre-reklamo na sa
kanilang labor condition eh. Ganon? Hanggang ngayon pa pala, no? Di ba sabi nung dito si foreman, patayo-tayo lang. Ayan, no? Kami may latigo pa. Naku po. Di ba? Pilipinas pala ganyan din. Nakakalungkot worse, sino baka naman hindi totoo yan. Ito po ay, ano ba yung sabihin ng ITUC? ITUC. Batay po sa ulat na kabilang sa madalas labagin, ang karapatan ng mga manggagawa ay ang karapatan na sila ay magkaroon ng kilos, protesta, 87%. Magkaroon daw po ng collective bargaining agreement, 80%. Bumubuo sa 75% at makamit ang hustisya, 72%. Binanggit nitong si Ginoong Julius Cainglet ng Workers' Right Watch, 7 na taon nang nasa, 9 years na pala tayong kabilang dyan. So, hindi tayo nakakaalis. Sa top 10? Yes. International Trade Union Confederation. Ayun pala yon, ITUC, big sabihin. The world's largest trade union federation. Naku po. Ang Pilipinas na po sa nasabing pag-aral, kaya kailangan nagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang matugunan ang binabanggit na paglabag at mapabuti ang kondisyon ng mga manggagawa. Naku po. Pangulong Bongbong Marcos, Department of Labor and Employment Secretary Bien Laguesma. Sana naman next year maalis tayo sa 10 na yan. Ito, kaya dahil dyan, Nelson, naglabas naman ng kanyang pahayag ang Senadora Loren Legarda para po sa Department of Labor and Employment na agaran sa lalong madaling panahon, forthwith, immediately, sinama ko na yung forthwith, at saka immediately, bumuo daw po ng isang malinaw na reforma. Reforma bilang tugon sa muling pagkakasama ng Pilipinas sa listahan ng International Trade Union Confederation o ITUC bilang isa sa mga worst countries for workers sa ikasyam na sunod-sunod na taon. Tinukoy po ng ITUC Global Rights Index 2025, laganap daw po ang paglabag sa karapatan ng mga magagawa at ang patuloy na karahasan na banta ng panunupil. Naku po, dahil dyan, binibigyang diin po ni Senador Loren Legarda ng patuloy, yun daw po, pagkakaroon ng red tagging, paninira sa lehitimong kilusan ng paggagawa at hindi dapat gamitin dahilan upang supilin ang karapatan magpahayag at sama-samang pagkilos. Ayun, sana ho, mailatag na natin itong mga programang ito para maalis na sa talaan ng Pilipinas. Akala ko pa naman kabilang tayo sa pinakamaganda, workers-friendly, Nelson. Hindi pala, worst pala tayo. Naku po. Noon pong 2017, binabanggit po na pinangunahan daw po ng Legarda ang pag-uproba ng Senado sa ILO Convention. Ito pong ILO, Convention 151 bilang patunay ng pagpapalawak daw po ng proteksyon sa paggawa, hindi lamang ito para sa mga magagawa sa pribadong sektor, kundi pati na rin sa mahigit 2.3 milyon na manggagawa sa pampublikong sektor, mga manggagawa po ng gobyerno sa pag-sponsor daw po ng mga mahalagang panukala na dapat ay maipatupad sa ating bansa. Nakakalungkot itong bagay na ito. Nakakalungkot nga yan. Tayo bilang isang developing country, dapat hindi tayo kasama sa mga bagay na yan, Nelson. Doon lang sa vacation leave, Jen. Alam mo ba na kung titingnan mo ang batas sa Pilipinas, ang tanging batas lang na nagbibigay, ito yung vacation leave. Vacation leave. Pero rito yung maternity leave, paternity, yung iba-iba. Yes, sick leave, etc. Hindi kasama yun, ha? Ang batas lang na nagbibigay sa atin, yung service incentive leave, alam mo ba kung ilan? Ilan yan? Minimum mandatory vacation leave ay 5 days. 5 days lang. Ibig sabihin, ito lang ang batas na nagsasabi sa mga kumpanya na ang mga manggagawa mo ay bigyan mo ng 5 days na leave. Kung tataasan mo dyan, nasa iyo na. Ayun. Pero alam mo ba sa UK, dyan ko ilan? Ilan ang leave? Sa isang taon? 5 weeks! Wow! Mahigit isang buwan? Leave nila? Tinan mo yung diferensya, di ba? Apakalayo. Sa atin kasi dito, kada leave. Oo nga. May ikaw pa ng bayad Ang
yung sinasabi natin dito, wag kahit hindi mo na ibigay yung mataas na sahod di ba? Kasi yung sahod, talagang pahirapan di ba? Totoo. Hanggang ngayon ay ipinaglalaaban pa yung 200 legislated 100. na hindi pa, yung 100, hindi nga pumasa. Napurnada pa. Yun man lang pahingan nila, no? Na ano ba, ang tagal na nitong batas na ito, hindi man lang na itataas. Gawin nyo man lang mga 2 weeks, mga 10 days, di ba? Para yung mga... Kasi ang kanilang katwiran dyan, kung bakit nila ginawa yung mahabang bakasyon. Ng mga manggagawa, okay. Oo, siyempre, makina nga nasisira. Totoo naman. Yung tao pa kaya, di ba? Yung sasakyan na, yung mga pampublikong sasakyan, dapat dun may isang araw kang pahinga para sa kanyang check-up. Di ba? Ang pinaka-importanting resources ng isang kumpanya, hindi naman makina, tao Di ba? Mga tao. Totoo. Kaya tayo, mga Pilipino, ang daming kumukuha sa atin na maging empleyado sa mga bansang kailangan dahil effective ang mga Pinoy. Di ba? Mahuhusay, masipag. Yes. Oo. Saka madaling turuan. Mabilis ang komunikasyon. Magalang. Yun. Diba? Ang iba kasi yung yung mayroong gap sa communication. Pag sinabi huwag, akala nila gagawin. Kaya mayroong ibang ibang mga bansa nagugulpi kasi hindi mo nagkakaintindihan. Tama. Nasasaktan yung manggagawa nila. Oo nga. Akala tuloy nung iba inapi. Well, inapi. Technically, inapi rin talaga. Pero yung sabihin, sabi ko siya, stop Kaya sabi mo pa, kahit pagkakaintindihan naman niya, go. Itigil mo yan. Yun daw problem kahit sa Japan. Kaya sa Japan ngayon, napakahigpit. Dapat basic, meron kang alam sa komunikasyon nila. Naalala ko yung stoplight dyan Yun. Naalala ko meron yatang isang bansa na magkaiba yung go ay... Ang green, red, green, yellow yan binago nila doon, ginawa nilang red yung yung go. Magkakagulo talaga yun. Talaga naman.